Sa sobrang tagal nga ng kakaantay natin sa chapter 248 itong Jujutsu Kaisen ay finally ay lumabas na nga din ito ngayon. At napakainit nga ng mga pangyayari sa chapter na to, kaya naman huwag na nga nating patagalin pa to at magsimula na tayo. Nagpatuloy nga yung kwento sa pagsaksak nitong si Yuji Itadori dito kay Sukuna gamit yung katana ni Higuruma. Pero sa time nga na to ay hindi nga nagtagumpay itong si Yuji at nagawa nga nitong si Sukuna na mailagan itong atake niya. At dahil pa nga dito ay nakapag-counter attack pa nga itong si Sukuna at binigyan itong bida natin. Na habang tumatalsik naman papalayo ay nag-iisip naman nga itong si Sukuna na kahit nga daw namatay itong si Higuruma ay sinama naman daw nga neto itong si Kamutomi. Bali napansin nga din dito nitong si Sukuna na fully healed na nga itong tiyan ni Yuji. Hanggang sa makikita nga natin sa kabilang banda itong si Kirara at Oy-Oy na nire-retrieve itong katawan ni Higuruma. At dito na nga tayo mabibigyan ng sagot sa mga tanong natin kung sino nga ba yung kumuha sa katawan ni Satoru. At ito nga ay si Oy-Oy mismo na may instant teleportation curse technique. Hanggang sa naa-analyze na nga nitong si Sukuna na yung mga sugatan nga daw ay pinapadala sa Shoko. Pero kapag nga daw ginagamit ang RCT sa ibang tao ay yung efficiency nga daw neto ay nalilesen. Or half nga lang yung nagagawang pagpagaling neto. Pero nagawa nga nitong bida natin na matutunan itong RCT sa loob lang ng isang buwan. Kaya naman medyo natuwa nga itong si Sukuna at sinabi na lalaroin niya nga daw muna itong si Yuji since nag-improve nga daw ito. Pero for some reason nga din ay naiirita nga itong King of Curses dito sa bida natin. Habang itong si Yuji naman nga ay nagugulat na nakikita itong si Sukuna na natutulala. Na nag-iisip naman kung disappointed nga daw ba siya sa pagkamatay ni Higuruma. Sabay kinukumbinsi nga neto yung sarili niya sa pagsasabi mismo na hindi pa nga daw sumagi sa isip niya na masasatisfied siya ng kahit na sino. At ang pakikipaglaban nga daw sa tao ang pinakamagandang paraan para pumatay ng oras hanggang sa mamatay siya. Hanggang sa dito na nga natin makikita na nag-iisip pa nga itong si Sukuna kung ano nga ba yung purpose niya dito sa mundo. Dahil sa yung mga kalaban niya nga daw ay alam niya kung ano yung purpose neto. At yun nga ay mapatay siya. Kaya naman makikita pa nga din natin na patuloy nga itong pagkikwestiyon ni Sukuna sa sarili niya. Napanay pa nga din yung pag-iisip kung bakit naiinis nga siya sa mga tao na sinusulit yung mga ideals nila. Hanggang sa na-realize na nga nitong si Sukuna na ang lahat nga daw ng nafe-feel niya ngayon ay dahil nga daw dito kay Yuji. Na kahit ilang beses nga daw durugin ni Sukuna itong kaluluwa ni Yuji ay babalik at babalik nga daw ito at lalaban ulit. At ganito nga daw yung mga klase ng tao na kahit hindi niya nga kalibel ay kaya ngang tumapat sa kanya gamit lang ang will neto. At ito nga daw yung pinakaiinisan niya sa lahat. Hanggang sa makikita nga natin itong si Sukuna na dinideklara na talagang hihiwain at papatayin niya nga daw itong si Yuji kasama ng will mismo neto. Bali nagulat nga ang lahat sa biglaang liwanag na nakita nila hanggang sa may isang player nga daw na nag-add ng panibagong rule sa calling game. At ito nga ay walang iba kundi si Megumi Fushiguro na may authority nga para i-activate yung merger between Tengen at humanity. Napapaisip na nga lang itong si Kusakabe kung ito nga daw ba yung backup plan ni Kenjaku. At mukhang naging successful nga daw yung ginawang ambush ni Yuta Okkotsu na dahilan para ma-activate yung backup plan na to. At napasabi nga ulit itong si Kusakabe na akala niya nga daw ay mas magaling itong si Sukuna kaysa kay Kenjaku dahil sa hindi naman daw ito nagkukumit ng curses terrorism kapag may isipan lang neto. Hanggang sa nabalik na nga kay Sukuna at Yuji yung istorya na sinasabi nga nitong King of Curses na papatayin niya nga daw muna itong si Yuji at isusunod niya yung mga natitirang players sa calling game at baka nga daw makipaglaro pa siya sa product of the merger with Tengen. Hanggang sa dito na nga din sumulpot itong si Yuta Okkotsu at sumali na nga rin sa laban. Napasabi nga kaagad itong si Sukuna dito na galingan nga daw nitong si Yuta dahil sa kung hindi nga daw siya mapapatay neto ay mamamatay nga daw lahat ng mga taong mahal niya. Hanggang sa lumabas na nga itong galit na si Rika at sinubukang durugin itong si Sukuna habang sinasabi dito na sino ba yung kinakausap mo. Na syempre sinagot nga lang nitong si Sukuna na ito na nga daw ba yung queen. At dito na nga nagtapos yung chapter 248 itong Jujutsu Kaisen. Bali gagawa na nga lang tayo ng full chapter neto once na lumabas na yung official translation neto. So yun lang guys, paalam.